Paano kung tumama ang matinding El Nino sa Pilipinas? Paano kung isang araw, pagbukas mo ng gripo, mahina na ang tubig? Pagpunta mo sa palengke, mas mahal na ang gulay, mas mahal ang bigas, at pagdating ng bill ng kuryente mo, mas mataas na rin kaysa dati. Sa labas, parang araw-araw mas umiinit, pero ang mas nakakabahala, ilang linggo nang kulang ang ulan. Lumipas ang isang buwan, 2 buwan, unti-unting bumababa ang tubig sa mga dam. Nagsisimulang matuyo ang mga taniman at sa ilang lugar, kailangan ng magtipid ng tubig. Hindi dahil tuluyan nang nawala ang ulan sa Pilipinas, kundi dahil tinamaan tayo ng matinding El Nino. Pero tubig lang ba ang maapektuhan? O pwede itong magsimula ng mas maraming problema na mararamdaman natin sa pagkain, kuryente, trabaho at araw-araw na buhay? Ano ba talaga ang El Nino? Paano ba talaga nagsisimula ang El Nino? Sa madaling salita, ang El Nino ay pagbabago sa temperatura ng Pacific Ocean na nakakaapekto sa galaw ng hangin at ulan. Kasama na rito ang Pilipinas. Kaya kapag may El Nino, mas mataas ang posibilidad na mas kaunti ang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pero hindi ibig sabihin na titigil na ang ulan. May habagat pa rin, may thunderstorms pa rin, at may iba pang weather systems na nagdadala ng ulan. May epekto rin ang El Nino sa mga bagyo. Hindi sila tuluyang nawawala, pero maaaring magbago kung saan sila nabubuo at dumadaan. Kaya maaaring mas kaunti ang mga bagyong direktang makapagdala ng malaking ulan sa Pilipinas. At kapag nagsabay ang mas kaunting ulan at mas kaunting epekto mula sa mga bagyo, doon maaaring magsimula ang matagal na tuyong panahon. Paano kung matindi ang El Nino? Paano kung hindi ordinaryong El Nino ang dumating? Paano kung isa to sa pinakamalakas na maaaring maranasan ng Pilipinas? Hindi biglang magiging disyerto ang buong bansa at hindi rin pare-pareho ang epekto sa bawat lugar. Maaaring umulan sa isang probinsya habang sa ibang lugar ilang linggo nang kulang ang ulan. Pero habang tumatagal ito, mas maraming lugar ang maaaring makaranas ng matagal na tuyong panahon at doon nagsisimula ang sunod-sunod na problema. Kapag kulang ang ulan, maapektuhan ng tubig. Kapag kulang ang tubig, maapektuhan ng pagkain. At habang lalo pang umiinit, mas kakailanganin naman natin ng kuryente. Pero ang unang maaaring maramdaman ay ang tubig. Unang epekto, unti-unti magiging problema ang tubig. Sa unang linggo, baka wala kang mapansin. Pagbukas mo ng gripo, may tubig pa rin. Pero habang kulang ang ulan, unti-unting nababawasan ang tubig na pumapasok sa ilang dam at reservoir. Bababaw ang ilog, matutuyo ang lupa, at mas mahihirapang mapunan ang mga water source na umaasa sa regular na pag-ulan. Hindi ibig sabihin na sabay-sabay mawawalan ng tubig ang buong Pilipinas. Pero sa mga lugar na pinakamalalang maaapektuhan, maaaring higpitan ng paggamit ng tubig, maaaring magkaroon ng interruptions, at kung lalala pa, posibleng magkaroon ng pagrarasyon sa ilang lugar. Biglang magiging importante ang mga bagay na dati hindi mo pinag-iisipan. Gaano katagal kang naliligo, kailangan mo bang linisan ng sasakyan ngayon? Pero kahit magtipid tayong lahat sa bahay, may mas malaking nangangailangan ng tubig. Dahil kapag kinulang din ang agrikultura, hindi lang gripo natin ang problema, pati ang pagkain natin. Pangalawang epekto, tuyong taniman at mas mahal na pagkain. Isipin mo ang isang magsasaka na itanim na ang palay pero kulang ang ulan, may irigasyon, makakatulong iyon. Pero paano kung pati ang dam o ilog ng pinanggagalingan ng tubig, mababa na rin? Kapag kulang ang tubig, maaaring hindi lumaki ng maayos ang mga pananim, maaaring bumaba ang ani at sa ilang lugar, maaaring hindi na muna magtanim ang ibang magsasaka. At dito, mararamdaman ng mga taong malayo sa bukid ang epekto. Kapag kumunti ang production pero pareho pa rin ang dami ng gustong bumili, posibleng tumaas ang presyo. Ang gulay na dati mong nabibili ng mura, maaaring mas mahal na. Maaaring maapektuhan ang presyo ng bigas kung bumaba ng malaki ang production. Pati ibang pagkain, pwede madamay. Kaya kahit nakatira ka sa syudad, maaari mo pa ring maramdaman ang matinding El Nino. Hindi sa bukid, kundi sa grocery, sa palengke at sa laman ng wallet mo. Pero habang tumataas ang presyo ng ilang bilihin, may isa pang gastusin na maaaring lumaki. Dahil habang mas umiinit, mas lalo naman nating gustong malamigan. Pangatlong epekto, mataas ang pangangailangan sa kuryente. Kapag mainit ang panahon, ano ang unang ginagawa natin? Bubuksan ng electric fan, kung may aircon, mas matagal itong gagamitin. Sa bahay, sa opisina, sa iba't ibang negosyo. Ibig sabihin, habang mas umiinit, maaari ring tumaas ang demand sa kuryente. Pero may komplikasyon. May mga power plant na gumagamit ng tubig para makagawa ng kuryente gaya ng hydropower. Kung mababa ang tubig sa ilang reservoir, maaari ring mabawasan ang kayang gawin ng ilang hydroelectric facilities. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang kuryente ng buong Pilipinas. Marami tayong iba't ibang source ng electricity. Pero isipin mo ang kombinasyon. Mas mataas ang demand dahil sa init habang ang ilang source ng power na umaasa
umaasa sa tubig ay maaaring maging limitado. At kahit walang brownout, may isang bagay na maaari mong mapansin agad, ang bill sa kuryente. Dahil sa sobrang init, baka buong araw nang nakabukas ang electric fan. At kung may aircon, mas mahirap nang patayin. Pero kahit may tubig, pagkain at may kuryente ka pa, may isang bagay na hindi mo matatakasan, ang init. Pang-apat na epekto, ang init. Habang tumatagal ang matinding El Nino, ang init ay hindi na lang dahilan para sabihin mong, grabe, ang init ngayon. Para sa construction workers, delivery riders, magsasaka, street vendors at lahat ng nagtatrabaho sa labas. Mas mahirap gawin ang trabaho kapag matindi ang init. Mas madalas kailangan magpahinga, mas maraming tubig ang kailangan at may mga oras ng araw na mas delikadong manatili ng mas matagal sa ilalim ng araw. Pati mga estudyante, lalo na sa mga classroom na kulang sa ventilation, maaaring mahirapan mag-focus. At para sa matatanda, mga bata at mga taong mas vulnerable sa matinding init, mas seryoso ang panganib. Pero narito ang mas malaking problema. Kapag mainit, mas maraming tubig ang kailangan natin, mas maraming kuryente ang ginagamit natin at mas mahirap magtrabaho ng normal. Kasabay nito, maaaring nahihirapan na ang mga magsasaka, mas mahal na ang ilang pagkain at may mga lugar na nagtitipid ng tubig. Dito mo makikita ang totoong panganib, hindi sila magkakahiwalay na problema. Magkakakonekta silang lahat. Kulang ang ulan, bumababa ang tubig, nahihirapan ang agrikultura, tumataas ang presyo, tumataas ang demand sa kuryente at mas mahirap ang araw-araw na buhay dahil sa init. Kaya paano kung tamaan ng Pilipinas ng matinding El Nino? Hindi biglang magiging disyerto ang buong bansa, hindi rin tuloy ang mawawala ang ulan at hindi sabay-sabay mawawala ng tubig ang lahat. Ang problema, maaaring itong magsimula nang hindi mo agad napapansin. Isang linggong mas mainit kaysa dati, mas kaunting ulan, lumipas pa ang isang linggo, isa pang buwan, hanggang sa unti-unting bumababa ang tubig sa mga dam. Nahihirapan ang mga magsasaka, kumukonti ang ani, at nagsisimulang tumaas ang presyo ng ilang pagkain. Kasabay nito, mas maraming tao ang gumagamit ng electric fan at aircon dahil sa sobrang init. At ang problema nagsisimula sa kakulangan ng tubig, nararamdaman mo na ngayon sa araw-araw. Sa tubig na ginagamit mo, sa bill ng kuryente mo, sa presyo sa palengke, at sa perang natitira sa'yo pagkatapos mong mamili. Doon mo marirealize na ang El Nino hindi lang pala tungkol sa mainit na panahon dahil kapag naging matindi ito, pwedeng maapektuhan ng tubig, ang agrikultura, ang pagkain, ang kuryente, ang trabaho at ang araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. At ang mahirap dito, hindi natin kontrolado kung kailan uulan at hindi rin natin kayang pigilan ang El Nino na mangyari. Kaya kung tamaan ng Pilipinas na isang matinding El Nino, maaari magsimula lang ito sa mas mainit na araw at mas kaunting ulan. Pero bago ito matapos, gaano karaming bahagi ng buhay natin ang maaapektuhan? Tubig, pagkain, kuryente, trabaho o baka lahat ng ito sabay-sabay. Pero ikaw, ano sa tingin mo ang pinakamalaking epekto ng matinding El Nino sa mga Pilipino? I-comment mo sa baba.